A day in the life of a 37 years old nanay who grind every day for a living. Oh, Pak, sino ka dyan? Ang ganda ng intro ko, no? Masyado kasi ako natutuwa talaga sa mga napapanood ko ng mga mini vlog. Yung tipong yun na lang lagi yung naririnig mo sa mga intro nila. So, trinay ko rin at nakita naman ako ng bonggang-bongga. Kaya tara mga anak, samahan niyo na naman ako sa isang kwento ng buhay ko. So, for today's video ay may nakuha akong isang booking pero napakalayo niya talaga. Pagkakatanda ko yung August 11 ng mga panahon na yan. Pero tingnan nyo naman mga anak, si Bagyong Karina hanggang ngayon nag-aayos pa rin ng mga karasada ang mga taga San Mateo. Ang dideliveran ko nga ay ang Bagong Silangan. Which is talagang bundok talaga sila ng bonggang-bongga. Kaya lahat ng tubig na dumaan sa kanila ay galing talaga sa tuktok ng bundok. Kung makikita nyo anak, sobrang putik pa talaga at in fairness, nakakatakot siya kasi kalahati lang nung kalsada yung nandyan. Pero dahil wala tayong no choice, kailangan natin dumaan dyan para makarating tayo dun sa tuktok ng bundok na pagdideliveran natin. Kung napapansin nyo, napaka-stiff talaga ng daan kasi talaga napakataas talaga nitong lugar na to. Maikwento ko lang nung pandemic, lagi rin ako nandito kasi yung mga taga dito ay hindi sila nakakababa. Dahil nga syempre every barangay merong checkpoint, hindi talaga sila pwedeng lumabas. Kaya ang ginagawa nila, nagpapadeliver na lang sila ng gamot or food para makarating sa kanila yung mga kailangan nila at mga necessities nila. Kaya tara mga anak, i-deliver na natin to sa customer natin. Kay Jana po. Thank you po. Okay na po. Ay, salamat po. Panggas. At nang bumalik naman ako ng SM ay ang booking ko naman ngayon ay Red Ribbon. Medyo mahirap talaga pag malabo yung mata mo kasi yun talaga yung pagkakabasa ko dito sa SM talaga na Red Ribbon. Yun pala naman ang booking ko ay Red Ribbon dun sa Plaza San Mateo. Kaya tara mga anak, nakakahiya talaga, panoorin natin. Hala, hindi pala dito. Balik. Kala ko Red Ribbon San Mateo na eh, oh. Pero Santa Ana. Umakyat pa ako. Mali, mali, mali. San Mateo pala to. At hindi ko na nga na-videohan kung paano ko nakuha yung cake pero napakalayo rin talaga ng deliver nito. Alam nyo na kung saan, Payatas. Dito naman tayo sa Lupang Pangako, medyo naiilang talaga ako dun sa green na naka-short kasi talagang kanina pa niya ako iniikutan. Medyo kinakabahan ako kasi iniisip ko baka hiklatin na lang yung camera dun sa leeg ko or kaya yung cellphone ko, kaya tawag talaga ako ng tawag. Pinaparinig ko talaga sa kanya na tumatawag talaga ako sa customer. At kung napapansin nyo, kahit nakapatay na yung makina ko ay nakalagay pa rin yung susi ko dun sa motor ko. Ganito talaga ako pag may nakapansin ako na hindi ko gusto ay talagang hindi ako maalis sa motor ko at hindi ako tumatayo. Talagang alisto talaga ako dyan ng bonggang-bongga kasi hindi niya talaga ako tinitigilan ng tingin. Pero syempre dahil yun ang first impression ko sa kanya, talagang nagiging alisto ako ng bonggang-bongga. At napansin nyo, binuksan ko na naman yung aking makina at pinatay ko ulit. Kasi nga hindi na talaga ako mapakali dyan, napakatagal pa ng customer.
Pangalan po? Nilalaro ng bata yung cellphone, sorry sir. 677 po. Yung pong 7 na lang. 677. Ay, Kaya na lang ang 20. naku, wala rin pala ako. Tahan-tahan lang. Wala rin pala po akong bariya. Ito na lang po yung bariya ko. Thank you po. Thank you po. Naku po yung cake. Pinagkaingat-ingatan ko pa naman yan kanina dun sa luba. Madadapa lang pala yung bata. Sobrang narelief ako nung dumating na nga yung customer ko at kilala pala nila. Hindi nyo rin naman ako masisisi kung yun talaga yung naisip ko dun sa tao kasi yun talaga yung nararamdaman ko sa kanya. Pero dahil safe naman tayo at mabait naman talaga si kuya, talagang natuwa talaga ako ng bonggang-bongga. Kaya mga anak, sinamahan nyo na naman ako sa isang kwento ng buhay ko. Sana nag-enjoy kayo tulad ng pag-enjoy ko. Hanggang sa muli mga anak! Bye!